Mukhang desperado na itong Rain or Shine Erasto Painters at yun ang dahilan kung ba't sila papayag na dito sa trade sa Barangay Ginebra. Itong Rain or Shine ngayon ay 3-1 na ang score doon sa serye kontra sa TNT. At kapag natalo pa sila ng isa, ay eliminated na. At dahil dito ay willing na rin sila makipag-trade dito sa Barangay Ginebra. At mukhang ang mangyayari dito ay itong kanilang 6'7" na big man na si Luis Villegas, o rather ito ay ibibigay dito sa Barangay Ginebra, o baka naman itong si Kit Datu ang ibigay nila at ang kapalit ay itong si Ben Adamos. Yan daw ngayon ang kinukonsideran nitong Barangay Ginebra at ng Rain or Shine, dahil gusto ng Rain or Shine na magkaroon ng pagbabago dito sa kanilang lineup dahil nakita nila na hindi pa nila kaya sumabay dito sa TNT tropa. At marami nga nagsasabi na itong trade sa Ginebra naman, makakatulong yan dito kay Coach Tim Cone kung makuha niya si Villegas o kaya si Kit Datu, na kinakailangan nila ng isang pang big man na tutulong kay Japet Aguilar. Kaya abangan natin itong trade na mangyayari. At itong si Ben Adamos, kapag yan napunta dito sa Rain or Shine, okay din yan dahil may 3 points. At ito namang Ginebra, ito si Villegas, magagamit yan ni Coach Tim Cone dahil sa height ito na 6'7". At of course, ito si Kit Datu, alam natin kung ano ang magiging performance niyan. Big man yan na may 3-point shooting at mayroon din niyang inside play. Kaya sa tingin ko, bagay yan dito sa Ginebra at magagamit yan ni Coach Tim Cone. Kaya kapag natuloy itong trade ng Rain or Shine at Ginebra, sigurado na magiging maganda ang resulta niyan para dito kay Coach Tim Cone dahil nangangailangan sila ngayon ng mga players na tutulong lalo na at meron pang ma-injury itong si Isaac Ko at ang balita nga medyo matagal daw ito bago makarecover. Kaya yan ang magiging bentahe ngayon ng Ginebra kapag na-approve itong trade nila dito sa Rain or Shine Erasto Painters na inaabangan na ng marami. Paaabutin nga ba ng Game 7 itong labanan ng Ginebra at ng San Miguel Beer? Natalo itong Ginebra dito sa San Miguel at natambakan sila. Pero sinabi ni Coach Tim ko na naging problema talaga dito ay yung kanilang depensa. Nakita naman natin kung paano kumawala itong San Miguel. Pero sinabi ni Coach Tim na babawi sila at ibang Ginebra ang makikita ninyo sa Game 5. At dito natin makikita talaga kung paano makakapag-adjust si Coach Tim. Nakita natin doon sa Game 2 nung natalo sila sa overtime na ang laki ng adjustment na ginawa nila nung Game 3. Kaya ang nangyari nga, of course, na-limit na nila itong si Terence Romeo at maganda naging contribution ng iba't iba nilang players. Kaya asahan natin dito sa Game 5 ay hindi napapatalo ang Ginebra dyan. Dahil kung sino manalo sa Game 5, isang panalo na lang ay pasok na sa finals. Kaya asahan natin na mag-iiba ang laro ng Ginebra. Ang naging problema dito sa Game 4 ay si Brownlee lang ang umiscore, 49 points, pero halos walang contribution na naibigay yung iba niyang teammates. At yan ang naging problema nitong Ginebra. Dahil syempre ang San Miguel, kung makikita nila na si Brownlee lang umi-score, edi hayaan na nila na si Brownlee na lamang ang tumira at ginwardyahan yung ibang local players. Kaya ang Ginebra, babawi yan dito sa Game 5 bayon kay Coach Tim at magbibigay ng contribution yung ibang mga local players para naman hindi sila masyadong aasa na lamang sa iisa. Kaya sinabi ni Coach Tim na confident pa rin siya na magiging maganda ang resulta nitong laban nila sa Game 5. At very willing, sinasabi niya na kaya nila itong San Miguel Beer dahil kung pag-uusapan yung siyempre yung mga players mas marami ang San Miguel dahil may injury sa Ginebra. Pero ayon sa mga insiders, ang lamang dito ng Ginebra talaga ay yung coaching. Dahil dyan mas nakalalamang si Coach Tim Cone kumpara dito kay George Gallet. At yan ang dahilan kung ba't marami naniniwala na sa bandang huli, Ginebra pa rin ang mananaig.